Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Tatlong bagay na kahinaan ng ex mo. Anyway, it's me, Coach Kim. So it's been a while. Let us talk about this topic, no? Kasi usually nangyayari kapag break up. Akala natin siya na yung mataas. Okay? Sa totoo lang, ang dami nating pwedeng makitang kahinaan both side. And usually, lahat ng kahinaan lumilitaw dito, lalo na sa dumpy. Okay? Pero hindi porke you are a dumper or ikaw man ang nag-dump sa kanya, wala ka ng kahinaan. Meron siya lang kahinaan, actually. At hindi porke siya yung humusga sa'yo at nang iwan, okay, sila na yung strong. Alam mo yun, oo, strong sila in a sense kasi sila yung nag-decide, sila yung nag-insist ng breakup. Ibig sabihin, ready sila. Kaya dahil hindi tayo ready, ayun, tayo yung bumagsak at tingin natin sa kanila ay sila yung napakataas, yung taas ng araw at ikaw lubog na lubog at nagmamakaawa kang habulin sila or magkabalikan kayo. Pero nais kong i-share sa inyo to na based on our coaching session or sa aming experience and sa aming study as a relationship expert, no, especially in breakup, meron silang maraming kahinaan. Marami. At tatlong bagay yung i-share ko sa inyo to be in general na kailangan hindi mawala after breakup. So number 1, your pride. Ayan. So, maraming clients namin na lagi nagsasabi, Coach, ma-pride yung personality niya. Paano siya bababa? Coach, parang imposible na hindi na siya kukontak kasi ma-pride yung tao niya. No. Ang tanong dito, nasan yung pride mo? Kasi, dapat maging aware tayo. Kapag nagpo-pull out ang partner mo, okay, one thing for sure na ginagawa niya, dinidisrespect niya yung feelings mo. Dinidisrespect niya yung pagkatao mo. Sineset aside ka niya. So, meron siyang guts na gawin sa'yo yun. Okay? So, kung ginagawa niya yun sa'yo at alam natin na makakasakit yun sa'yo, diba? Lagyan natin ng konting pride. Diba? Kung sinaktan ka, ayaw na niya, ibigay natin yun at ibigay natin yung para sa atin. Huwag nating sayangin yung oras natin, huwag natin sayangin yung lakas natin, huwag nating sayangin yung, alam mo yun, pag-iisip na, ayan, ma-pride siya, no? Dapat ang mindset natin, once na sinaktan ka ng tao, lumayo ka sa taong yun, hindi siya nakakabuti sa'yo. Alam mo yun, lagyan mo ng pride yung sarili natin para, alam mo yun, ma-realize. Kasi ganun yun eh. Kapag after breakup, hindi na mag-uusap yan. Lalo na yung dumper, hindi nakakausap yan, madalas. Okay? Pero advantage mo yun actually. Kasi day by day habang tumatagal, nagkakaroon ka ng self-realization. At ikaw dahil meron kang pride, dahil yung mindset mo itong taong to sinaktan kanya, edi lalayo ako. And then, day by day, nagkakaroon ka ng konting pride at tumataas yun habang tumatagal. At isa yun sa mga kahinaan ng ex mo. Bigyan mo ng pride yung sarili mo. Siyempre, in a proper way, in a proper expression. Kasama dyan yung dignity, self-respect, at alam mo yun, pagmamahal sa sarili. Number 2, your happiness. Alright, ito yung bagay na nawawala. After breakup, yung happiness. Lungkot-lungkot na tayo. Lungkot na lungkot ka dahil iniwan ka niya. No. After ng breakup, of course, masasaktan tayo. But, put into your mindset, find your happiness. Lumabas na lahat ng weakness mo eh. Nasaktan ka niya eh. So, kung gusto mong lumabas ang weakness ng taong yon, find your happiness. Do the same thing. Maging mirror ka din doon sa ginagawa niya. Kung nagiging happy siya at nagiging busy siya sa ginagawa niya, do the same thing. Huwag mong hayaan na dyan ka na lang. No. Kasi psychologically, kapag nagiging masaya ka, mas na-attract mo yung maraming tao. Kaya find your happiness. Do not stop doing something good to yourself.
And then the number 3, your success. Hindi mo na kailangan i-express sa kanya yung pain. Hindi mo rin kailangan pa-experience sa kanya yung, alam mo yun, yung sakit na idinulot niya sa'yo. Okay na yung success. Maging successful tayo sa lahat ng aspeto, hindi lang financially. Dahil kapag nagiging successful ang isang tao, alam mo yun, yun yung magpaparealize dun sa taong yun na kung gaano ka ka-special. Itong success na to, ito yung magbibigay sa'yo para sabihin sa kanila na you are high value person, nakarespeto ka at hindi ka kaiwan-iwan dahil makabuluhan ang ginagawa mo at dahil marami kang achievements. Okay, oo, hindi mo mabibili yung happiness, or hindi mo mabibili yung minsan na naranasan mong, alam mo yun, happy moments na kasama siya. Pero mas hindi mo mabibili yung, alam mo yun, yung pinagpaguran mo, yung pagiging successful mo. Hindi, dahil pinaghirapan mo yon. At in that way, yung effort mo sa sarili mo, kung paano pahalagaan ang sarili mo, the more, mas pagsisisihan niya, mas dadamdamin niya, at mas, alam mo yun, magbabaliktad yung table kung paano kanya hinusgaan nung breakup. Okay? Until na nag-success ka. Mag-iiba yun. And these are the 3 weaknesses ng ex mo. So remember, hindi mo kailangan tingnan sila as mas mataas sa'yo. Hindi porque sila yung dumper, ganun na yung perspective natin. No. Do these 3 things and everything will follow. Thanks for watching.